Magandang araw po, Binibining Ong. Ito po ang aking presentasyon para sa Kabanatang Siyam. Ang mga tauhan sa kabanatang ito, si Tandanselo, Kapesang Tales, Hermana Pensyang, Basilio, Uli at mga praile. Ang tagpuan naman po ay sa bayan ng San Diego. Ang mga tao sa bayan ay nagkukwentuhan ukol sa kinahinatnan ni Tandanselo at kung sino ang may kinalaman sa pagkapipi ni Tandanselo. May ilan sa kanila ay niniwala ng alperes ang dapat managot. Iba naman ay sinisisi ang tenyente ng mga Guardia Civil sapagkat hinayaan ng mga ito na mabihag ng mga tulisan si Kabesang Tales. May mga nagsabi din na dapat managot ang bagong nagmamay-ari ng lupain ni Kabesang Tales sapagkat isinuplong nito si Kabesang Tales matapos natitigan siya ng masama at tila minamataan kung saang bahagi ng kanyang katawan patatamain ng bala. Isinisi din nila si Hermana Pensyang na nagtulak kay Huli na tumungo kay Pari Camora upang doon ay humingi ng tulong upang makalaya ang kanyang kasintahang si Basilio mula sa piitan. Sa kabila nito ay nangatwira naman si Hermana Pensyang at sinisi ang matanda sapagkat hindi raw ito marunong magdasal at hindi tinuturuan ng kanyang anak na si Kabesang Tales at apong si Huli na magdasal. Nagalit din daw ito nang malaman na tinutulungan ni Huli ang kanyang kasintahang si Basilio na makalaya at sinabihan ng binata na isa itong demonyo na gaanyong mag-aaral na naisip pahamak ang kaluluwa ng dalaga. Samantala, nakabalik na si Kabesang Tales mula sa piling ng mga tulisan gamit ang perang pinagbentahan ng mga alahas ni Huli at ng perang kapalit ng pagsama nito kay Hermana Pensyang. Nalaman niya na mayroong bagong nagmamayari sa kanyang lupa. Nalapan din niya na naging bayarang utusan ng anak na si Huli at napipi ang kanyang amang si Tandanselo. Sa utos ng hukuman ay pinalaya sila sa kanilang lupain ayon na rin sa kagustuhan ng bagong nagmamayari nito at ng mga kura. Maging si Kabesang Tales ay tila napipi sa kinatsidlakan ng kanyang pamilya. Nanatili siyang walang imik na gaya ni Tandanselo, dala na rin ng marahil na labis na nag-alit at lungkot na nangyari sa kanyang pamilya. Si Pilato na siyang nagawad ng hatol na si Jesus ay pako sa krus at sinisimbolo ito ng isang taong naguhugas ng kamay at sinabing siya'y walang kasalanan. Ang mga tao noong panahon yun ay lubhang mapangusga. Masasalamin ang pag-uuri ng mga tao batay sa kanilang katayuan sa buhay.